Let us open our Bible on Galatians 5:25. Praise the Lord. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Okay. Praise the Lord. Kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, lumakad din tayo sa Espiritu. Ang pinaka-importante sa ating Christian living, pamumuhay bilang Kristiyano, ang ating tinatawag na life of faith and walk of faith. Yung ating buhay sa pananampalataya at ang ating paglakad sa pananampalataya. Ito yung pinaka-importante sa buhay natin. Kasi kung ano yung pamumuhay natin sa pananampalataya at ang ating paglakad naman sa pananampalataya ay taliwas sa pananampalataya natin dyan sa Diyos, ay hindi ito magkakaroon ng success in terms sa ating kaligtasan, in terms sa ating pagtawag sa ating buhay na Diyos. So, kinakailangan sa ating life of faith, kailangan nakatukma sa ating walk of faith. Praise the Lord. Kaya, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. So, anong ibig sabihin noon? Basahin natin ang Galatians 5:16. Lord, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yes. Lumakad kayo sa Espiritu at huwag niyong sundin, gawin ang masamang pita ng laman. So, ibig sabihin yan, kung ikaw ay lumalakad sa Espiritu, yun na yung tinatawag walk of faith, ay kinakailangan wag mong i-fulfill ang lust of the flesh, or else you might be saying that you are walking in spirit, but yet in your work, indeed, you are walking in your flesh or after the flesh. So, hindi siya magtukma. Live of faith, walk of faith. Yung pamumuhay mo sa pananampalataya, your life of faith at yung walk of faith, hindi mag-coincide yan. Kailangan if you walk in the Spirit, you do not fulfill the lust of the flesh. Ibig sabihin yan, hindi mo na sinasalungat ang kautusan ng Diyos. Pag lumakad ka sa Espiritu, huwag mong i-fulfill ang lust of the flesh. Para hindi yan magkaroon ng contradiction. Para hindi yan magkaroon ng contrary each other. So, mahalaga ang ating pamumuhay sa pananampalataya at paglakad sa pananampalataya na ito ay hindi salungat sa ating sinasalita at sa ating gawa. Kinakailangan ito ay magkaroon ng parehong direksyon, parehong direksyon, parehong naaayon sa Espiritu ang gawa mo dito sa buhay mo. Praise the Lord. Bakit kinakailangan natin lumakad sa Espiritu at hindi i-fulfill ang lust of the flesh? Kasi pag lumakad tayo sa Espiritu at hindi natin gawin ang lust of the flesh, o ipalagay na lang natin, hindi natin gawin yung mga tukso ni Satanas sa buhay natin sa paggawa ng kalukuhan, kasalanan, karumihan sa mata ng ating Panginoong Diyos. Pag lumakad tayo sa Espiritu, ibig sabihin yan, ang ating nagagawa lagi ay ayon sa kautusan ng Diyos.
Praise the Lord. Hindi kayo lumalakad ka kunwari sa Espiritu. Hindi mo naman nagagawa ang kautusan ng Diyos na espiritual. So, what is your connection with God? Pero kung lumalakad ka sa Espiritu, sinasabi mo yan, at nagagawa mo ang batas, kautusan ng Diyos, yan yung totoo na walk of faith. You walk the talk. Praise the Lord. Yung sinasabi mo na ikaw lumalakad sa Espiritu, tapos hindi mo pinupulfill yung lust of the flesh, kundi nasusunod mo ang kautusan ng Diyos. Ibig sabihin yan yung totoong lumalakad sa Espiritu dahil nagagawa niya ang kautusan ng Diyos. Kaysa magsabi ka, lumalakad ka sa Espiritu, hindi mo naman nagagawa yung kautusan ng Diyos at ang nagagawa mo, yung kautusan ni Satanas, ay hindi, taliwas ang buhay mo. So, basahin natin. Bakit kinakailangan pagsabi mo, I walk in the Spirit, tapos hindi mo napupulfill ang lust of the flesh or lust of the eyes and pride of life, napupulfill mo yung mga spiritual law of God, yan ang totoong lumalakad talaga sa Espiritu. Basa. Romans 8:4 and 5. Praise the Lord. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Yeah. Ang totoong lumalakad sa Espiritu, ang righteousness of the law, nagagawa niya, napupulfill sa kanyang buhay. Kasi, ang spiritual law of God, hindi yan mapupulfill who walk after the flesh. Ibig sabihin yan, pag sinabi mo na, I walk in the Spirit. Pero ang napupulfill mo is lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. So, ibig sabihin yan, hindi ka totoo lumalakad sa Espiritu. Kaya hindi mo napupulfill ang spiritual law of God. The spiritual law of God can only be fulfilled to those who are really walking in the Spirit or after the Spirit. Pag hindi mo na napupulfill yung lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life, naiiwasan mo, nawala na yan sa buhay mo, at nagagawa mo ng maiwasan lahat, ma-resist ang lahat, para lang ang kabanalan, kalinisan, ma-maintain mo. Yan na. Tao ka na lumalakad sa Espiritu dahil napupulfill mo ang spiritual law of God. Praise the Lord. Hindi pwede na lumalakad ka sa Espiritu. Tapos, ang nagagawa mo yung mga tukso ni Satanas para gawin mo, para marumihan ka na, para maging unrighteous ka, maging wicked ka, maging ungodly ka. Ay ibig sabihin yan, you are not the true one. Hindi ikaw yung totoo na lumalakad sa Espiritu. Kasi ang nandyan na kay Kristo Jesus na lumalakad sa Espiritu, basa. Romans 8:10. Praise the Lord. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Yes. Pag si Kristo ay nasa iyo na, ang katawan ay patay na dahil sa kasalanan. So pag iyong katawan ay patay na dahil sa kasalanan, you are no longer doer of sin because it is already dead. There is no work in dead body. But the Spirit is alive. Pero yung Espiritu mo ay buhay. Siya yung nakakagawa sa kautusan ng Diyos. Siya yung nakakagawa sa kalooban ng Diyos. Siya yung nakakagawa sa mga spiritual law of God, righteousness,
Holiness. Yan. Ang ibig sabihin yan, na kung nandyan na si Kristo sa iyo, patay na ang katawan dahil sa kasalanan. Pero ang Espiritu buhay dahil sa katuwiran. Ang katuwiran ang napopulfill sa buhay mo. Praise the Lord! So if you say, I walk in the Spirit. Or if you say, I live in the Spirit. So you walk in the Spirit. You walk the talk, kung baga pa. Ganon ang importante. Kasi ang mangyari sa atin, pag hindi mangyari ito sa buhay natin na totoo talaga, wala. Pareho lang tayo sa karamihan sa sanglibutang ito. Ano yung karamihan nandito sa sanglibutang ito? Ito talaga ang totoo. Basahin natin yan. 2 Timothy 3:5. Praise the Lord. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Yan. Merong anyo ng pagiging makadiyos. Ibig sabihin yan, sumisimba. Ibig sabihin yan, naghahawak ng Biblia. Ibig sabihin yan, nagpipraise the Lord, naghahallelujah, nag-amen. Kung ano-ano pa dyan ng mga nag-aawit din ng praise and worship or gospel song or whatever. Having a form of godliness, but denying the power thereof. Ano yung power na dininay mo? The power of being new creature. The power of being holy. The power of being righteous in the eyes of God. Nadidinay yun. Bakit? Ang buhay pareho pa rin. Walang kaibahan sa mga tao na mga ungodly. Walang kaibahan sa mga tao na worldly. Walang kaibahan sa mga tao na hindi nakakilala sa pamumuhay na banal. So, yun ang mangyari ngayon. Meron ka lang anyong kabanalan, pero you are denying the power thereof. From such turn away. Yung mga bagay na yan, iwasan nyo na hindi kayo maging katulad sa kanila. Ganon po. Kaya, hindi basta-basta. The most important part of being believer of God is you walk the talk. Praise the Lord. Talagang ginagawa mo talaga yung sinasabi mo. Ano pang sinabi ni Lord ng Panginoong Diyos sa Old Testament? Sa nakikita niya sa mga tao. Basahin natin. Isaiah 29:13. Praise the Lord. Wherefore the Lord said, For as much as these people draw near with me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precepts of men. Yan. Lumalapit sila sa akin sa kanilang mga bibig. Kanila akong pinaparangalan. Subalit, malayo ang puso nila sa akin dahil ang takot nila sa akin ay turo lamang ng tao. Labas ang ginagawa nila sa inuutos ng Diyos. Hindi nababatay sa tinig, sa boses, sa salita, sa kautusan, sa kabanalan na hinahayag ng Diyos sa kanyang banal na salita. Labas ang kanilang mga gawa doon. Hindi naaayon doon. Saan pala naaayon yung takot nila sa Panginoon? Doon sa mga turo lang ng tao. At ang turo ng tao ay hindi sumasang-ayon sa turo ng Diyos. Dahil ang turo ng tao laging nagja-justify sa kanilang mga kamalian at hindi tinutuwid para masunod ang kautusan ng Diyos, kundi gumagawa ng maraming alibis, justification para lang masunod ang kanilang gusto. Kaya tingnan mo ang buhay ng mga karamihan ngayon.
They have a form of godliness. Pero, ibatay mo yung buhay nila sa Bible, walang holiness. Batay mo yung katuwiran nila sa righteousness ng Diyos. Hindi. Ayon sa righteousness. Kaya nga sabi ni Paul, si Paul na ano din niya ni Paul eh. I bear them record that they have the zeal of God but not according to, hindi nga according sa Word of God eh. According to the Word of God, according to the Holy Scripture. But they establish their own righteousness and are not submit to God's righteousness, having the form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. Ganon. Useless lang. Magsabi ka, I walk in spirit, and yet you do not walk in the spirit. So, sino yung lumalakad sa espiritu? If Christ is in you, the body is dead because of sin, and the spirit is life or living because of righteousness. Praise the Lord. So pag sinabi mong lumalakad ka sa espiritu, pag sinabi mong you live in the spirit, you walk in the spirit. How to walk in the spirit? Fulfilling the spiritual law of God. How to walk in the spirit? Not fulfilling the lust of the flesh. Hindi ang laman ang nasusunod ang napupulfill. Ang law, spiritual law of God ang nasusunod sa buhay mo. Yan ang totoo na lumalakad sa espiritu. Praise the Lord. Ganon ka-importante. Kasi ang karamihan ngayon, magaling magsalita. Lahat, pagpakinggan mong magsalita, talagang perfect. Pero sa gawa na, dyan mo na makikita. Basahin natin. Titus 1:16. Praise the Lord. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work reprobate. Oh, tingnan mo. Pag pasalitain mo sila, sabihin nila, kilala namin ang Diyos. Pero pag sa gawa mo na tingnan, wala na. Denied na. Ang katuwiran at ang kabanalan ng Diyos na inuutos niya sa Biblia. Ano ang kanilang mga gawa? Abominable. Yung ano yung pinagbabawal ng Diyos, pareho pa rin. Hindi sinusunod. Ginagawa pa rin. Bakit? Siyempre, sabihin ka agad ng mga pastor-pastota, Old Testament yan, wala na yan. Jesus Christ in the New Testament never preached in the New Testament. Jesus Christ, the entire of His teaching and preaching is in the Old Testament. Praise the Lord. Hindi na sana yan tinuturo ni Lord Jesus Christ kung wala na yung Old Testament na yan. Kaya anong sabi ni Lord Jesus Christ? I came not to destroy the law nor the prophets, but to fulfill. Oh. So, kaya yung mga karamihan ng Christian ngayon, kung ano yung pinagbabawal dyan sa Old Testament, Old Testament na yan. Wala na yan. New Testament na tayo ngayon. Di nila alam, ang Old Testament, Jesus fulfilled the law. Praise the Lord. Para tayo sumunod kay Lord Jesus Christ by the obedience of one man. Pag sumunod ka sa Kanya, you become righteous. Kaya, yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang puot ng Diyos, saan hahayag ang puot ng Diyos? Yung humahawak kunyari sa katotohanan, pero hindi makita ang righteousness ng Diyos sa buhay nila. Ano pala? Humahawak sa katotohanan, pero nandyan yung unrighteousness. Hindi Hindi nag-fit. Basa. Romans 1:18. Praise the Lord. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Oh, tingnan mo. Holding the truth in unrighteousness. If you let them talk
about the truth, about the Word of God, perfect. But, in terms of work, wala na. Hindi na makita. In every good work, reprobate. Hindi maasahan. Sa magawa ay hindi maasahan. Na nababatay sa katuwiran ng Diyos ang gawa. Pasalitain mo, perfect. Pero paggawa, wala na. Ay saan nababatay yung kanilang gawa? Doon sa teaching of men. Ano yung teaching of men? Wala na yung Old Testament. Ano pa? Teaching of men. Bayad na ni Jesus Christ, wala na tayong gawin. Paniwala na lang tayo. Bakit pa tayo mag-strive? Bakit pa tayo magsikap? Binayaran na nga niya, ginawa na nga niya yung kaligtasan natin. Huwag na tayong gagawa para sa kaligtasan natin. Pero kung pakinggan mo si Lord Jesus Christ, your sin is forgiven, go and sin no more. Ano yung go and sin no more? Madali ba ang pagsabi yan na pinatawad ko na ikaw, nilinis ko na ikaw, humayo ka, huwag ka nang gumawa ng kasalanan? Madali bang hindi magawa ng kasalanan? Lalot na ngayon sa sanglibutang ito. Kaya sabi ni Lord Jesus Christ, fox have holes, birds have nests. Pag sumunod kayo sa akin, di basta-basta. Piliin nyo yung daan na makipot. Kasi yan yung papuntang buhay. Huwag nyo piliin yung maluwag kasi papunta yan sa kamatayan, papunta yan sa impyerno. Ayun yung turo ng tao. Huwag na tayong magsika. Paid na yan eh. It is finished. Tapos na. All we have to do, believe, accept Jesus. Once you are being saved because you accept Jesus, you are always saved. Kahit pa gagawa ka pa ng hindi maganda dyan, saved ka talaga. Ayan yung teaching of men. Samantala ang teaching of Jesus Christ, go and sin no more, lest worse thing will happen unto you. Ayan, hindi nila yan sinasabi, hindi nila yan tinuturo. Ayaw nilang mabigatan yung mga tao na kanilang maraming mga membro. Ayaw nilang madismayado. Gusto nilang maluwag na daan. Ay wala, useless. Kaya magaling magsalita. Pag sa gawa, ang ginagawa, ang takot sa Panginoon na kanilang pinapakita, turo ng tao. Pag sinabing takot sa Diyos, at takot sa Diyos talaga ang iyong sinusunod, na turo ng Diyos, na matakot ka sa Kanya, ay hindi basta-basta yan. Kalinisan, kabanalan, katuwiran is not easily to maintain. Hindi madaling i-maintain yan. You need fervent prayers. You have to deny ungodliness, worldliness. Last verse, basahin natin. Titus 2:12. Praise the Lord. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Yan. Ang galing magsalita ng salita ng Diyos, bimorado. Pero, padiskuhin mo, hala, sige. Ang galing magsalita sa salita ng Diyos. Pahawakan mo ng alak, magaling magtuma. Ang galing magsalita sa salita ng Diyos. Painan mo ng tukso. Basta wala nakakita. Sige. Tuka. So, ibig sabihin yan, ang takot sa Diyos na ginagawa nila, turo lang ng tao. Hindi yung ayon sa turo ng Diyos, hindi ayon sa kalinisan, kabanalan ng Diyos. So, therefore, magsikap ang bawat isa. If ever you live in the Spirit, walk in the Spirit. Praise the Lord! Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang nag-walk lang in the Spirit ang makakapulfill sa spiritual law of God. Kaya ang mangyari yan, pag nangyari yan sa buhay mo, now therefore, no more condemnation who are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Basahin mo yung ibang version na Biblia ngayon, wala yung pinaka-importante, putol. Ang sinabi lang doon, now therefore,
there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. Period. Next, verse 2 na. Subukan nyo. Hindi King James Version, putol. And that is the most important part. May annotation, may condition. Tingnan mo yung titulo. Pag may annotation, may condition. Ganon din ang kaligtasan. Merong annotation, may condition. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sino makaka-walk after the Spirit? Who do not fulfill the lust of the flesh. Pag nangyari yan sa buhay mo, you fulfill the spiritual law of God. Pag na-fulfill mo yung spiritual law of God, therefore, Christ is in you because the body is already dead because of sin, but the Spirit is alive because of righteousness. So doon ka buhay, ang napupulfill sa buhay mo, ang righteousness of God. Praise the Lord. So if we walk in the, or if we live in the Spirit, let us walk in the Spirit. Para hindi magkabuhol-buhol, hindi magkaroon ng, tawag yan, confusion ang buhay natin. Hindi tayo makaangkin sa puot ng Diyos who hold the truth in unrighteousness. Hindi tayo maging professing Christian. They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable, and every good work reprobate. Pag panahon ng mga tukso, hindi mo na maasahan makapagpanindigan. Pag sinabing reprobate, you cannot rely on them to do good. Panahon sa tukso. Hindi ba maasahan? So, maglakad tayo sa Espiritu habang tayo nagsasabi, we live in the Spirit. The most important part of our life here in Christ Jesus is the life sa ating faith at sa walk ng ating faith. Yang dalawa na yan, dapat makatugma yan sa ating sinasabi, sa ating gawa, para perfect. Si Jesus mag-glorified sa buhay natin. Perfect. Hindi tayo mahatulan sa ikakapahamak natin. Perfect. Para tayo maging sisidlan na malinis, nararapat niyang gamitin sa mga panahong ito. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.